kanyang um, pinapanalangin sa buhay niya, no? Grabe yung fire, inspire, no? Yung leading and anointing ng Holy Spirit sa buhay niya. So let's welcome, no po, ang man of God, no? Na talagang isa sa kaibigan ko dito sa SFC na talagang pag kailangan ko ng kausap, siya yung aking nakakausap. Walang iba kundi ang man of God from Saudi Arabia, Brother Joel Tangonan, no? God bless, bro. Glory to God sa buhay mo. Ayun, praise Jesus po sa bawat isa. Naririnig po ba ako? Clear po ba ang voice ko o ano? Clear po ba? Clear po. Ayun, praise God po sa bawat isa na narito po sa room na ito at yung link natin is nagloloko pero praise Jesus, nandito tayo para makinig na naman sa salita ng ating Panginoon. Umpisahan na po natin. Excited po ang Panginoon na matransform na naman tayo sa kanyang salita. Kaya i-interrupt nyo lang po ako kung mahina o hindi audible yung voice po natin. At salamat po sa Panginoon. Let's start. Praise Jesus. Sa Kanya lamang ito. At tayo ay magsimula na. Nakakaba talaga pag mag-preach. Ganyan, praise Jesus alone. Mula dito sa Saudi Arabia, ako po si Joel Tangonan na magbabahagi ng salita ng Diyos sa oras na ito na pinamagatang Soko, Salvation on Christ Offer, Ebidensya. Ano-ano ang mga ebidensya na patunay na niligtas ka na ng Diyos? Yan ang ating aalamin sa ating pagpapatuloy. Soko, ebidensya. Praise God po. Yun po, salamat po sa Panginoon. At ang ating tatalakayin ngayon, hindi ko na po itutuloy kasi baka mapaus tayo pag ganun pa yung ating boses. Na ko lang po sa schooling ko sa Bible School kasi pag magre-report kami, creative reporting. Kaya na-adapt ko siya doon sa Bible School about the creative reporting, ganun mga genre namin. Minsan mga PBB pa, minsan mag-hosting yung mga reporting. Kaya praise Jesus lang po. Ang ating papag-aralan is yung SOCO, nilagyan ko po siya ng acronym na Salvation on Christ Offer. So kung ang offer ni Kristo ay kaligtasan, natanggap natin ito ng libre. Ngayon, ano ang ebidensya na nagpapatunay na niligtas ka na ni Kristo? Kaya sa ating pagpapatuloy, aalamin natin anong kaso o krimen ang issue mo ngayon, kapatid. So, may mga kung may mga ebidensya o yung common salvation na example, mamaya dadako tayo sa pinakaan talaga ng evidence of salvation. Yun doon iikot yung ating tatalakyin. Ang common salvation, kung natanggap ka sa isang trabaho, syempre masisave ka from poverty. Maangat mo ang pamilya mo sa kahirapan, you save your family sa poverty. Tapos kung naligtas ka sa pagkalunod dahil hindi ka lumangoy tapos may nagligtas sa iyo, yun yung mga common salvation na example. Tapos naligtas ka sa palo ng tatay mo, magulang mo. Yan yung common. Kaya ang daming mga example ng common salvation. Pero sa umagang ito, papag-aralin natin ang evidence of salvation, yung salvation na offer ni Kristo. Sige, mag-pray muna tayo para maano tayo ng Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito, Panginoon, sa umagang ito at sa gabing ito, Panginoon.
Ikaw, Panginoon, ang mapurihan, ikaw ang matakila, O Lord Jesus. Lord, ang dami pong ebidensya, Panginoon, na kami ay niligtas mo at patuloy mong iniligtas, Panginoon. Yung salvation na offer mo, Panginoon, sa araw-araw, O God, ay aming matatanggap, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. I ask wisdom, knowledge, and understanding na nanggagaling sa iyo. At ikaw lang, Panginoon, mapupurihan, madakila, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, yung madama, maranasan ng bawat isa. We welcome you, Banal na Espiritu, na mag-convict, mag-rebuke, mag-correct po sa amin. And anuman, Panginoon, ang naisip na nasasabi po namin sa araw na ito, ay yun ang binabalutan, O God. At salamat po, I rebuke all kinds of evil, Lord Jesus. Anuman, Panginoon, marinig po namin, Lord, kunin lang po namin yung mga positive, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, O God. At ma-apply po namin sa aming buhay. Ang mga evidence, Panginoon, na niligtas mo kami, ay aming maisishare po, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Ikaw ang mapurihan, ikaw ang madakila. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Turn ko yung topic natin. Wala akong slide. Di ko na kasi sobrang dami nito. Baka 2 hours. Joke lang. Yon, ito yung natin. Nandyan na lahat. So, yan. Soko Evidencia, Salvation on Christ's Offer. So, dyan, introduction natin. Siyempre, ikwan po natin yung meaning ng evidence. So, meaning ng evidence, ano po yung meaning ng evidence? Pwede po kayong mag-share dyan. What is salvation? Pwede rin po kayong mag-share sa comment section para mabasa po natin. So, ito ikwan na lang natin, i-brief meaning lang po natin. At alam ko marami kayong ma-search sa Google about meaning ng evidence at yung meaning ng salvation. So sa pag sinabing evidence, ito yung synonym niya is proof. Proof na totoo, witness, testimony na totoo, reason, pruweba. Yan yung mga umiikot dyan sa meaning ng evidence. At marami pang iba. So, kumbaga sa korte, may ebidensya na ilalatag para maipanalo ang laban. Sa atin, testimony para makita na totoong binago tayo ni Lord. Amen? So, ang meaning naman ng salvation, pagpapalaya ng tao sa kasalanan at pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, pagkabuhay at pagpapawalang sala sa sangkatauhan. Kaya tayo naligtas. Yan ang tinatawag na kaligtasan. So yung soteriology naman, ito yung tawag sa sangay ng teolohiya na nag-aaral patungkol sa doktrina ng kaligtasan. Doctrine of salvation ay soteriology. Matatakil po natin sa mga nagtitraining sa theology sa SFC at kung anong mga pag-aaral niyo sa theology, matatakil po natin ito. Salvation, doctrine of salvation, soteriology. Sabi nga ni John Piper, our deeds are not the basis of our salvation. They are the evidence of our salvation. They are not foundation. They are demonstration. So, yes, hindi sa mabubuting gawa tayo naligtas, kundi sa grace ng Lord, kundi sa pananampalataya. At pananampalataya sa Panginoon. Hindi ito pundasyon, ang mga ginagawa natin, kundi evidence lang ito, demonstration lang. Kumbaga, Ricardo, mabigat kasi pag sinabi mong foundation ng salvation ang deeds. Jesus Christ, the grace, mercy, and faith. So, Jesus is the way para maligtas tayo. So, halimbawa na lang po sa pakbet. Sino po kumakain ng pakbet dito? Parang pakbet yan. Ang deeds ay mga gulay. Yung gawa ay mga gulay. Ang salvation ay ang bagoong.
Hindi yan matatawag na pakbet kung walang bagoong. Amen po ba? Sa mga Ilocano dyan o nakakain na ng pakbet, hindi ka maliligtas kung wala kang relasyon, pananampalataya sa Panginoon. Ikaw ay naligtas sa habag at awa ng ating Panginoon. Sa relasyon at pananampalataya mo sa Kanya, hindi sa mabubuting gawa. Relasyon, hindi rin po relihiyon. So brothers and sisters, busy ka palagi sa ministry. Ang tanong, may relasyon ka ba talaga sa Lord? Or siya lang ang kumakausap sa'yo? Ang relasyon ay may nakikinig, may nagsasalita. Baka puro lang si Lord ang nangungusap sa'yo. Nagde-devotion ka ba talaga? Nag-pray ka ba talaga? Yung Bible po is the Word of God to man. At ang prayer po ay Word of man to God. Yan yung communication natin sa Panginoon through prayer. Ang communication naman ng Diyos sa atin is through the Bible. So doon siya nangungusap. Dapat may relasyon ka sa Panginoon. Kung sasabihin mo na sa akin na nagde-devotion naman ako, nagpe-pray. Ang malaking tanong, totoo ba ang ginagawa mo? Or for the sake of people lang, for others lang, hindi para sa Diyos. Kung sasabihin ko sa iyo na hindi ka ligtas, magpapatuloy ka pa ba? Kung sasabihin ko sa iyo na oo, ligtas ka, paniniwalaan mo ba? Only God knows. Only God knows. Mahirap mag-judge sa nakikita mo lang. Wag po tayong maging dogmatic ka lang pag ang kausap mo ay sinasabi na walang Trinity or against sa Lord. Pag doctrinal issues, doon ka lang maging dogmatic. So, inaapakan na si Lord, doon mo siya ipaglaban. Siyempre, nandun pa rin yung love, humbleness, hindi yung yabang ang nakikita. Dapat yabang na mahal at pinagyayabang mo si Lord. Kaya kapatid, huwag tayong manghusga sa nakikita lang natin. Si Lord tumitingin sa puso. Example yung kasama ni Jesus sa krus ng Calvary na napako. Niligtas ni Jesus. Wala naman naiulat na itala sa Bible na gumawa siya ng mabubuting gawa para siya ay maligtas. Ang tanging paraan niya ay magrepent at manampalataya. Naniniwala na ang naniwala na ang hindi ko makwentong ano ko. Kasi criminal siya eh. Siya yung sa kanilang tatlo, criminal silang lahat, pero si Jesus parang siya, hindi ko maano sa bibig ko. So yung ano na yon at Inakusahan. ayoy nakusahan, grabe bolola. Yon, praise Jesus sa buhay mo, ate. So yung criminal na yon, at the moment nakita ng Lord yung puso niya, boom, naligtas siya. Sabi niya ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. So walang naulat sa Bible na siya ay tumulong. Ano pa ba ang mga deeds na mga gawa ng tao na akala natin doon na tayo maliligtas. Although, Ricardo po yan, hindi po bawal po yan. Pag sinabing, ay hindi ka maliligtas sa deeds mo, hindi ka na rin tutulong. Hindi po, may mga crown po sa judgment. Ipapatong sa'yo. Kung magpapatuloy ka, pag-evangelize, pag-help ng other people, may mga crown po, matatanggap yan. Pero ang pinaka-point po natin is yung faith po natin sa Lord, yung relasyon po natin sa Lord. Kaya tayo mga kapatid, magsisi, manampalataya, araw-araw,
minuminuto, sigo-segundo, renounce that Jesus is our Lord and Savior. Dapat maniwala tayo sa pagka-Diyos ni Jesus, yung pagka-Diyos niya, deity of Jesus Christ. Totoo, dapat ang pagtanggap at pagsisisi, hindi lang sa nguso, kundi sa puso. Sinasabuhay ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Yung introduction pa lang po yun. Ikan ko po ulit yung main points po natin. So, tapos na po tayo sa intro. Intro pa lang, pa lang yan. Yun. Ayan, ang main points po natin is some scriptures about evidence of salvation. Ikalawa, 5 evidences of salvation. Medyo marami po ito. Katlo is Jesus warned believers about salvation, process of salvation, erroneous views of salvation. Ang iba po dito ay kinuha ko po sa Bible School, yung ibang outline, yung ibang reference. So, let's start. Yun, sa end po ng ating top ay discussion, meron po tayong question dyan. Dyan po iikot yung ating mamaya. Ipapasa ko po mamaya. Ang first point po natin, some scriptures about the evidence of salvation. So, ang New Testament po ay nagtuturo na ang salvation ay may kasamang ebidensya, pruweba, patotoo. Kaya consider natin ang 1 John 2:3. Ano po ang sabi diyan? Na-miss nyo ba yung boses ni Gas Abelga? Sige, basahin ko po siya. 1 John 2:3-4. Ang nagsasabi, nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yon. Praise God. Nawala yung boses. Yon. Siya ay kung sinungal, ang nagsasabing nakikilala ko siya, sabi niya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Siya ay si Marilyn, kumaring sinungaling, hindi nagpapahayag ng katotohanan, puro kasinungalingan. Kilala niya lang si Kristo pero wala siyang relasyon na totoo. Kaya hanapin si Marilyn, sino ba si Marilyn, at patanggapin siya kay Kristo. First point, 1 John 2:3, yan yung natin, mga scriptures na nagpapatunay na may evidence of salvation. Yung dapat tinutupad ang mga utos ng Diyos na hindi sinungaling. Dapat katotohanan lang ang kanyang pinapahayag. Malinaw po dyan na sure na ligtas ka na may nakikitang evidences kung sinusunod, may obedience. Sunod mo ang utos ng Lord. Tandaan po natin na ang daming utos, commandments, hindi lang po 10 utos, ang dami po. Ibig sabihin, pumapasok dyan ang mga utos, kabilang po yung dapat magkaroon ka ng totoong relasyon, pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ang bigat niyan, kapatid, sure ball ka naman dyan pag sumunod ka. Pag nagawa mo yan, na utos ng Panginoon. Sure ball sa kaligtasan mo. Mamaya, grabe yung question mamaya. Nawawala po ba ang kaligtasan? Maganyan yung mga question mamaya. Mag-share po tayo kasi marami pong insight, mga impression ng Lord sa topic na ito. So, may mga nagsasabing, kilala ko si Lord pero hindi sinusunod ang mga utos niya. Sinungaling at hindi namumuhay at namumuhay siya sa kasalanan. So ang isa pang verse ay 2 Corinthians 5:17. New creation, new birth. Na to, gasgas na to sa atin So gasgas na ang verse na to sa atin. Kalimutan na yung dating ikaw. Embrace mo ay yung na kay Christ ka na. Binago ka ni Kristo. Isa ring evidence of salvation, isang verse na ito. Na born again in spirit, regeneration, no turning back, decided to follow
Jesus. No turning back, no turning back. Diba yung ano? Praise Jesus. Isa pa is Titus 1:16. Hindi ko na po babasahin kasi maano na to. So ito naman ang mga i-take note nyo na lang po. Titus 1:16. Ito naman mga believers na pretending na kilala si Kristo pero sa action ay hindi mo nakikita. Andon after ng service, nakikipag-inuman, videoke dito, nasa worldly pa rin. Grabe nung parang pioneering ako sa church ko dati. Yung mga ano po namin, mga members po namin is after, grabe, puspos na ng banal na espiritu, prayer meeting, Bible study, on fire na on fire. After nun, nagiinom sila sa ibang kwarto. So, kaming mga leaders, nilalaban namin sa prayer, iniiyak namin sa prayer kasi andun pa talaga yung worldly desire nila, yung makamundong ginagawa nila. So, as a leaders, nakikita mo ang hingalo ng Kristiyano, ng mga members. So prayer, surrender to God. Ang hirap po ng ganun. Kaya praise Jesus, yung plan ng Lord na lipat sa mas malaking congregation, yun pala ang plano ng Lord. Noon parang pina-experience lang sa akin yung mga ganong bagay para mapatatag po tayo sa pananampalataya. So detestable, meaning kasuklam-suklam ang pinaggagawa, nagdi-disobey sa Lord. Dapat obedience, hindi akma sa pagiging Kristiyano. Itong verse na ito ay hindi ito evidence mga believers na nag-disobey sa Lord at hindi natin nakikitaan ng ebidensya. So, mararamdaman natin ang work ng Holy Spirit sa atin. Kung mayroon kang discernment, madidiscern po natin through their spirit, hindi lang sa action, sa spirit din nila mararamdaman. 2 Timothy 2:9, basahin po natin yan sa ating mga devotion. So, nakikita natin dyan yung seal of salvation is the twofold truth. True believers, alam ng Lord, yan. Departing from iniquity, mga winawaksi at lumalayo sa kasalanan. Departing from iniquity. Katotohanan na we are sealed with salvation. Totoong naniniwala at lumalayo sa kasalanan. Ephesians 2:8-10, yan din. Yan, maganda. Yan po, ito po yung verse na ito na Ephesians 2:8-10 na magandang ibanat sa mga kausap natin na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya at sa grace ni Lord, hindi sa mabubuting mga gawa. Amen? So clear na tayo dyan. Gasgas na rin tong ano na to. Kasi clear naman dyan, we are saved by grace, not by works. Ganyan yung ano dyan sa Ephesians 2:8-10. So good works is only the evidence. God's grace is the way of salvation. Good works is only the evidence. God's grace is the way of salvation. Clear na po tayo dyan. John 3:3, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ang daming nag-aaway-away dito. Yung iba sabihin, dumalo sa born again Christian churches para maligtas. Ang iba magpabaptize para maligtas. Ang sinasabi diyan, be born again in spirit at mamuhay sa will ng Lord at tiyak ikaw ay maliligtas. Hindi po basihan na nagpabautismo ka ay maligtas ka na or dumalo sa tinatawag na born again Christian ay ligtas ka. Hindi po relihiyon kundi relasyon ang tinutukoy po dito. Born again, be born again in spirit. So, i-consider po din natin yung conversion, mga conversions, mga na-convert po tayo. Nabago, na born again, tinouch ng Lord, tinawag ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Sa John 4, the woman of the well, yung na-encounter ni Jesus, na-encounter niya si Jesus as yung Samaritan woman.
siya ay na-born again. Naniwala siya na ang kausap niya ay ang Kristo at ito ay kanyang sinabi sa tao. So, shinare niya yung kaligtasan na kanyang natanggap. Yung Samaritan woman ay example ng love, truth, redemption, and acceptance. Si Zacchaeus, isang maliit na tao na umakyat sa sycamore fig tree at na born again, nakasalo ni Jesus sa hapagkainan at dito siya na-convert as believers ni Jesus. Nagrepent, binalik ang perang ninakaw sa tao, tax collectors kasi siya alam niyo ba na ang tax collectors, kapatid, about the mga nag-handle ng finances, mga financial na usapin ay pinakamasama sa Bible times. Kaya mag-iingat po yung mga may pera dyan, mga secretary ba, treasurer, ibigay nyo na lang sa akin. Joke lang. Sa Book of Acts, yon, kuha lang tayo ng isa. Si Paul, di ba? Ang grabe yung conversion din ni Paul. So, matindi. Tagapagturo ng kautusan noon si Saul to Paul, Saul Paulo. Saul daw ang pangalan niya noon kasi ano ba yung kwan ng Saul? Nalimutan ko na. Basta yung Paul is Panginoon na ang nasa ulo. Ayon, si Saul is Satan, si Satanas ang kanyang nasa ulo, kaya Saulo. Pag Paul, Panginoon na ang kanyang nasa ulo. Yun. Praise Jesus. So, matalino para sa iyo, persecutor ng Panginoon. Grabe, tindi nito. Mamamatay, Antichrist. Pinapatay niya mga believers. Si Saulo noon. Anong ginawa ng Lord sa kanya? Inalaw ito na mabulag para makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Makasalanang lubos, tinanggap si Lord at naging Paul. At grabe ang tindi ng conversion niya. Siya ay matalino at dami niyang nasulat sa New Testament. 13 books, kung hindi ako magkakamali. Isa sa ating apostol, sa mga hentil. Tayong mga hentil. So kaya mga kilala niyong kriminal, mga kriminal na kilala po natin, patanggapin natin at iba ang pagbabago nila pag nasumpungan nila si Lord. Praise Jesus. And 5 evidence of salvation. Second points na yata tayo. So ito yung mga 5 evidence nagpapatunay na may ebidensya ng kaligtasan. Una is conversion experience. Siyempre, nakon na natin kanina, si Paul. Dapat may patotoo na nabago ka, na-convert ka na as believer ni Jesus. Yung experience po natin na tinanggap na natin si Lord, nabago tayo. Nung nakilala natin si Kristo, na-convert to unbelievers to believers in Christ. Number 2 is love for God's Word. Siyempre, nakikinig ka na ng Word of God. Hindi na sa'yo. Hindi ka na naiirita. So, nabaling na ang sa Word of God. Dati worldly ang binabasa mo, mga pocketbooks, pinapanood kung ano-ano. Ngayon, minamahal mo na yung salita ng Diyos. Nagde-devotion ka na, nagbabasa ka na ng salita mo. So yan, pag nag-uumpisa ka, after mong ma-convert, siyempre, gigil ka. Iba kasi yung wildfire sa on fire. Pag wildfire, nagwawala ka. Yung lahat na lang, sige, pasahan nyo ako ng link, sige, join ako dyan. Wala pang balancing na tinatawag, wala pang time management. Wildfire ka eh. Sige, ganyan. Iba rin yung on fire ka at the sense na nababalance mo yung time mo, hindi minsan nagsisay no ka kasi mayroon ka pang gagawin. Nahirap po yung wildfire, nagwawalang Kristiyano. Mas maganda on fire, nababalance mo siya. Praise Jesus. Love for God's Word. Number 3, love of righteousness. Sabi nga,
ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sinungaling ang taong kilala lang si Jesus at walang pagbabago. Dapat mamuhay tayo sa tuwid na pamumuhay na kasama si Kristo. Love of righteousness. Namumuhay ka na sa katuwiran, sa katuwidan, sa righteousness. Hindi ka na sa kalikuan. So, God's chastening. So, tanggapin po natin ito, chastening, pagpapalo. Ibig sabihin pagpapalo. Gusto mo ma-rebuke ng Lord for improvement and growth. Yan ang pagpapalo ng Lord minsan. Pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, mahal niya tayo. Anak niya tayo. God chastening. And number 5, looking for Christ's return. So, hinihintay natin hinihintay natin si Kristo na darating. Naniniwala tayo na darating. May second coming. Hintayin natin siya for salvation. Ililigtas tayo. Sa paghintay, sa pagbabalik ng ating Panginoon, we encourage everyone. Nag-encourage tayo na mag-engage po tayo sa ministry ng Lord at manampalataya sa Kanya. Huwag lang Panginoon at anti-Christ, antay kay Kristo. Obey, follow Him, accept Him. Amen? May mga karagdagan ding mga evidences. Alam ko marami pa kayong idadagdag mamaya. So, iyon. Yung 5, meron pang mga na maidadagdag pa. So, love for God, mahal na mo na ang Panginoon, hatred from sin, maalis ka na sa kasalanan, yung mga evidence, humility, na-humble ka na, kahit gigil ka na sa mga kaaway mo, andun paling humble self, ganyan po, nako-convict na tayo, na sa atin na yung banal na Espiritu nagko-convict sa atin. Jesus warned that it is impossible to believers without being saved. Third point na po na tayo. So, ang tindi nito, pinawarningan ni Jesus yung mga believers na posible pala na nanampalataya ka pero hindi ka ligtas. Ay, grabe yun. Iba yun, peke yun. So, anong yung believers, anong sabi minsan ng iba, palasimba yan, pero pag nasa bahay na, palamura naman. Grabe yun. Sabi ng iba, di ako palasimba pero may Diyos na kinikilala. Di nga. Pero laging nagsusugal, nagmamarites. Yun ba yun? Ganun ba yung niligtas ng Diyos? Ganun ba yung evidences na niligtas ng Diyos? Sabi naman ni Satan, mag-ingat po tayo. Parehas pala tayo, sabi ni Satan. Naniniwala din ako. Hindi rin ako nagsisimba pero kilala ko ang Diyos. Ayun. Boom. Nako po, napaka-danger niyan. Even Satan pala kilala si Kristo. Pag ikaw na demonyo, parehas na kayo ni Satan pag nagkataon. Kaya winawarningan ni Jesus ang mga believers na pwedeng maniwala pero hindi maliligtas. Sabi nga yung professor po namin sa Bible School, si Bishop Manny Santiago, kapag hindi ka na naniniwala na si Kristo ay Diyos, ikaw ay hindi maliligtas. Ang bigat niyan, kapatid. We need to confess with our mouth that Jesus is Lord and confess with our heart that Jesus is our Savior and believe that Jesus is raised from the dead and you will be saved. Sabi sa Romans 10:9 to 10. So, pwede po natin i-meditate yan. Ang sarap po niya i-meditate. Yung John 2:23-25, nakita niya na ang daming nagpe-perform na miracles. So pag nabasa po natin yan, yung context po ng ang daming nagpe-perform na miracles dyan.
believers, mga naniniwala sa pangalan ni Jesus. Pero naramdaman ni Jesus na hindi totoo ang pinapakita nila for the sake of others. Mga Hudyo, Paraseyo, mga ganyan yung mga ano nila. Yung act ng mga Hudyo for the sake of others. Kilala niya kasi ang sangkatauhan niya, si Jesus, kilala tayo. Hanggang sa ibla ng ating mga buhok. Wala tayong maitatago. Even devils are believed. Yes, James 2:19 yan. Nakasulat dyan, mababasa natin dyan. Kaya mag-ingat, sabi ni Jesus, warning yan na baka iba na ang paniniwala mo. Na-deceive ka na ni Satan. So, dito naman sa Mateo 7:21-23, ang daming nagsasabi ng Lord, Lord. Mababasa po natin yung Mateo 7:21. Pero sila ay false Christians, fake believers. Jesus warned them. Sinabi pa yung mga ginawa nila, Lord, ako po ay ganito. Ay nako. So nakakalungkot po isipin na ang Christianity ngayon ay nakafocus sa baptism, sa mga church denominations, sa mga pastors, mga activities sa church. Minsan nakakalimutan natin yung devotion natin. Yung akala mo busy ka sa ministry pero hindi pala. Pagdating mo sa bahay, wala, tulog agad kasi pagod ka sa ministry. Wala ka ng personal devotion. Wala ka ng personal na yung intimacy mo sa Lord. Hindi mo na nakakausap yung father mo. Busy ka na sa kanyang gawain. Yung minsan ang natin, nagmi-ministry naman ako. Alam na ng Lord yan. Hindi po. Relasyon po ang ating pinag-uusapan dito. Relationship, intimate relationship sa ating Father, sa ating Diyos. Wala kang relasyon sa Kanya, mahirap po yun. Sasabihin sa atin ng Lord, anong sabi niya sa Mateo 7:21-23 sa last part, hindi ko kayo kilala. Ang sakit nun, kayong gumagawa ng kasamaan. Mananampalataya po tayo maniwala na Diyos si Kristo. Magkaroon ng intimate relationship sa Kanya. 4 points natin, yan, yung process of salvation. Ipasa ko po yung outline ng ko po sa Bible School. Yan, process of salvation, 1-6 po yan. So, ang work of the Father, ang gawa ng Ama is yung election and predestination and adoption. 1-3 yung work of the Father. And yung work of the Holy Spirit, yung 4-5, regeneration, sanctification. And work of Christ is sanctification and glorification. Process of salvation. Pag sinabing process means is a systematic series of action. Proseso. So work of the Father, election, defined as the eternal act of God whereby He, in His sovereign good pleasure and on account of no foreseen merit in them, chooses a certain number of men to be the recipient of a special grace and eternal salvation. Election. Yan, selection. Yung selection of God to His people. Ini-elect. May election yung work of the Father. Selection of God to His people. Tinawag tayo to be called as recipient ng grace at yung eternal salvation. Intindi niyo po niyan. Tayo ang taga-receive. Tinawag daw, we elect na magre-receive ng grace. Grabe, tanggapin mo yung grace.
ng Panginoon. Yung eternal salvation, ang tindi niyan. May election na gaganap even sa Bible times. Israel is elect. Deuteronomy 7:6. Angels are elect. 1 Timothy 5:21. Levitical priests were elect. Deuteronomy 18:5. Jeremiah the prophet was elect. Jeremiah 1 verse 5. Believers are elect. Ephesians 1:4. So, yung Ephesians 1:4, meron dyan na quote na yung he chose us dyan na word ay eklego sa Greek word. Means to call out. So, to call out. Predestination, number 2. So, okay na tayo sa election, work of the Father. Isang work of the Father din is predestination. Work of the Father pa rin po ito. Pinili niya, minarkahan niya. Comes from the Greek word prorizo, means to mark out beforehand. Kanina is, elect. Yun, yung tayong recipient. Kaya predestination, minarkahan niya. Comes from yung Greek word na prorizo, mark out beforehand. 6 times po na natala po sa New Testament, sa Acts, Romans, 1 Corinthians, Ephesians, meron po yan, predestination. God, by His sovereign choose, mark believers of in eternity past. Ang sarap, no? Tinawag ka, markahan pa, selyado, grabe. Yan yung predestination. Kahit na sinasabi sa scriptures na may election, yes, may election, may predestination, choices pa rin natin na tayong mga tao, may free will tayo to decline. Kaya nawawala kasi hindi tinatanggap ang gospel, hindi naniniwala. May election na nga, may predestination, minarkan, pero hindi pa rin niniwala, free. Meron kasi tayong free will. So, useless pa rin. Number 3, adoption. Ito yung last work of the Father. Chains of sonship. Siya means placing as a son and describe the rights and privileges as well as the new position of the believer in Christ. Inalis tayo ng Diyos sa kasalanan na dati ay anak tayo ni Satan. Ngayon, we are placing as a son. Amen? Sa word pa lang na adoption, ang tindi na, inadapt tayo ng Lord. Inadapt tayo at as a son of God. Praise Jesus. So number 4, nandyan pa po kayong mga kapatid, may 2 hours pa tayo. Work of the Holy Spirit naman tayo, ito yung regeneration. So andyan, nakatala na, change of heart, born again, change of birth. Gawain ng Holy Spirit sa salvation is convicting ministry to unbelievers. So, tinatouch ni Lord ang mga unbelievers to follow Him. Ililigtas niya ang mga unbelievers. And ginagamit tayo to reach out them. Regenerating the person to give him spiritual life. Buhay na nabago. Then, indwelling the believers. Holy Spirit continually indwelling. Baptizing the believing into union with Christ and other Christians. Then once lang nangyari to yung baptizing. At yung sealing the believers, once po nangyari ito. So, saving faith involves, involves dyan? Knowledge, conviction, trust, repentance. Dapat po makita po sa atin dyan. Work of the Holy Spirit. Knowledge is intellectual aspect. Alam mo na may Diyos at may truth kang pinaniniwala. Conviction involves emotions, inner conviction of truthfulness na babago, nako-convict na gawin ang tama, hindi ang mali. Trust, result of knowledge and conviction. Pinagsama po yan. Pumapasok yung will na may kasamang puso. Kagustuhang may kaakibat na puso ang ina-apply.
Repentance, syempre repentance, turn away from sinful ways. Change of mind, nababago yung isip mo about ka, change of mind to sin, change of mind to oneself. So after nyan is justification, work of the Holy Spirit pa rin. Justification or sanctification. Salvation is not worked out by our deeds. It is a free gift from God. So we need to have faith in Him. Yes, amen po. So justification, meaning faith is the positive side of salvation. Forgiveness is the negative side, pagpapawalang bisa sa kasalanan. So justify and declare yung faith. Justification is a free gift given through the grace of God. Romans 3:24. And takes place the moment the individual has faith in Christ. Romans 4:2-5. So work of the Christ is sanctification and glorification. So pag sinabing sanctification, justification pala is under regeneration. So itong sanctification is number 5 po tayo, process of salvation. Work of Christ is sanctification. So hagiasmos means to set apart. Pagpapabanal, change of state, yan. Meron tayong tatlong aspeto ng sanctification. Siyempre, position ng sanctification, position of believers or standing before God. Yung position mo before God. Experiential sanctification, pinapabanal ka by experience. Daily life experience, prayerful ka, nagpapabanal ka everyday at lumalago sa salita ng Diyos. And 3, all ultimate sanctification. So, or ito yung pang-anim, glorification. Yon, tinatawag din na glorification or change of place. So this aspect is future and anticipate the final transformation of the believers. Ang ganda po yung process of salvation, pwede po nyo po yan i-save. So kung gusto nyo po ng outline about dyan, meron po ako soteriology, ang subject po dyan, doctrine of salvation. Glorified body na tayo dito, glorification. Yung final transformation na katulad na natin si Jesus. Sino po ba ang may gusto ng glorified body, 'di ba? Inaasam po natin na rapture of the church, be glorified body. Ephesians 5:26-27 na dyan, na at the time all believers will be presented to the Lord without any blemishes. So, grabe, glorified talaga. Perfect na tayo at glorified body. Walang kapintasan, walang problema. Ang sarap yun, no? Glorified body. Yung kahalagahan po ng process of salvation or advantage nito para ma-identify natin na ito pala ang work of the Father, ang work of the Christ, work of the Holy Spirit. And we decline yung works of the world na si Satan ang naghahari. Sa process of salvation, dito ma-appreciate natin that God is sovereign. Makapangyarihan po ang Panginoon. At siya lamang ang ultimate salvation natin. Amen? Sige po, ikukan ko po mamaya. So dito na po tayo sa last. Nandyan pa po ba kayo? Anong oras na? 4 dito. So ang daming maling views about salvation o yung tinatawag na erroneous views. Erroneous views. So kay erroneous to. So dito, these are the erroneous views. Ito po yung mga yung mga mali na stand or views. So ikukuhan po natin para maano po natin. So repent and believe. Magsisi at maniwala ka. Nag-sorry ka lang, okay na ba yon? Parang naniniwala ka lang sa sorry na bati na tayo. Di na ko galit.
Without investigation, yung tao na hindi niya tanggap ang pagsisisi at actions mo, kasi hindi niya nakikita eh. In terms of salvation, dapat repentance and faith. Hindi po repent and believe. Dapat repentance and faith. And number 2, believe and be baptized. Yung mga errors under erroneous views. Maniwala at magpabaptize. Ang daling gawing ito, kapatid. Kung mataas yung emosyon mo or gusto mo lang kasi silang lahat nagpabaptize na. Ikaw na lang hindi. Wrong belief sa pagtanggap ng pagkaligtasan. Baptism ay hindi nakakapagligtas, kundi simbolo na natanggap yung pagpapatawad ng kasalanan na galing sa Lord ang kapatawaran. At isa pa, believe and confess Christ, maniwala at mag-confess kay Kristo. Publicly, nag-confess ka, pero secretly, hindi mo pala tanggap na Diyos si Kristo. So, example ko na lang yung mga kaibigan ko dito sa Saudi Arabia. Ang dami po kilala bilang Kristiyano, pero nung kalaunan, nagpa-convert to Islam. At isang malaking kamangmangan ang ginawa nila. Kalain mo yon, hindi totoo yung pagtanggap sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Nag-convert sila for the sake sa gift na matatanggap. Dami po ang offer dito pag Christian ka tapos mag-convert to Islam, dami nilang ibibigay gold, 500 riyals, mga pera. Pero ako, praise Jesus, hindi po tayo na padaan, nasilaw sa mga ganyan. Ilalaban natin ang pananampalataya natin sa Panginoon kahit anong mangyari. Hindi totoo yung pagtanggap sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ang Romans 10:9 ay meaning kung sino man ang naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas ay necessary na tanggapin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Confess that Jesus is our Lord and Savior, not confess and believe without accepting the deity of Christ. Jesus is our Lord and Savior, pero pag hindi pala si Jesus Christ yung Lord niya, iba pala ang Diyos niya. Number 4, believe and surrender. Ito yung mga erroneous views, error, maniwala at sumuko. Sabi nga sa worship song, I surrender all. Lahat daw is surrender, pero anong nangyari? Nung dumating ang pagsubok sa ministry at dumating ng challenges as a Christian, napagod sa ministry, na burn out sa paglilingkod, naging carnal Christian, backsliding, ayaw na mag-aral, naaway na si pastor, si leader, hindi na paghandaan ang pagsubok. Akala siguro na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sa kanta lang yon. Ang totoo, ang buhay ng Kristiyano ay minsan masaya, minsan malungkot. Dapat ganon. Pero sa hirap at sa ginhawa ng paglilingkod natin, paglakad natin sa Panginoon, nandun si Lord, kasama po natin. Lahat tayo hindi dyan excuse. May mga time na on fire ka, wildfire tayo at nawawala yung apoy sa paglilingkod. You confess, surrendered, pero at the end, puro kasinungalingan pala. Lahat hindi nakikita sa bunga. Hindi nakikita sa bunga ang pagtanggap. Hindi tunay. Consider the Lordship na based on application of knowledge of Scripture. Paghandaan mo ang season mo kasi may time na hindi ka na maapoy. Connect ka pa rin sa Lord, sa Panginoon. Even in bad times, God is so great. Napakabuti ng ating Panginoon. And the knowledge of Scripture comes with spiritual maturity. Natandaan natin, God allow your situation para matuto, para mag-mature spiritually as Christian. Tandaan na ang Lordship ay napakahalaga po, kapatid. Bago po tayo dumako sa conclusion, ipapasa ko po ang mga question na ating pagbubulay, pag-i-share po mamaya. Sa mga mag-unmute or kung may time po tayo mamaya, favorite po nating i-share ito. Yan yung mga question. So conclusion na po tayo.
So John 3:16, Romans 10:9, John 14:6. Yan po yung mga natin, verse natin. John 3:16, alam na natin yan. Romans 10:9, John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong ibang tao kundi o ibang kaparaan na makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo lang. Salvation is the free gift of God, and God's gift are irrevocable, hindi nababaw. Dahil ang tunay na niligtas ni Kristo ay may patotoo o ebidensya. Patunay na naligtas kaya naman, mga kapatid, ang totoong niligtas ng Diyos ay nagliligtas rin ng kaluluwa. So kapatid, naniniwala or hindi, nawawala or hindi nawawala ang kaligtasan, umayos ka. Focus ka sa calling mo, sa pinapagawa sa iyo ni Lord. Mamuhay ka ng may kabanalan. Praise Jesus po. Kaya po ang ating ngayon, alam ko marami kayong insight mamaya. Pwede nyo po yung i-chat or pwede nyo i-post sa mga nyo po, yung mga insight nyo po about dyan sa question po natin. So, SOCO, Salvation on Christ Offered, Ebidensya. Diyan po nagtatapos bago po tayo mag-pray. Nais ko pong mag-alay ng awit sa ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon at ready po tayo mag-share mamaya kasi matututo po ako sa sharing. Makikinig po ako mamaya. Kasi antok na yung kaluluwa natin. 4 a.m. Yon, praise Jesus. Bago tayo manalangin, ay handugan po mamuna natin ang ating Panginoon. 1 minute lang po. Kuhan ko lang yung ayun, praise Jesus. Nasaan na yung kakantahin? Okay pa ba kayo dyan mga kapatid? Amen. Okay. Praise Jesus po. Yon. Meditate po natin. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Bigo ka man at kaibigan, tagpo ng buhay mo ay may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Kang mawawala ng pag-asa, ang kalungkutan nararamay marilunas pa. Liwanag ay sisikat din ang buhay mo, kaginhawan ay iyong matatamo. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus mo lang mayroong kalunasan. Lumapit ka. Lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang pusong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kayang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Ay para sa'yo, nilikha upang
sa'yo. Gamitin mo, Lord Jesus, sa tuwan at iyan mo. At ikaw ang nagbigay kahulugan, yes Lord, sa buhay puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Lagak iyong gabi, lang ilagak ang pusong nagdaramdam. Dahil gaano kabigat kayang lunasan, sa kanya mo lang ito matatagpuan. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri ka namin, O God. Dinadakila ka po namin, Lord Jesus. Lord, kung evidence, Panginoon, ebidensya, Panginoon, na niligtas mo kami, Lord. Salamat, Panginoon, sa nagligtasan na offer mo oras-oras, araw-araw, minuto. Andyan lang yung salvation, Lord Jesus. Ligtas mo kami, Lord. Hanguin mo kami sa aming mga ginagawang kasamaan, Lord God. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, to reach out people, Lord God, na idala sa iyong paanan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa gabing ito, Lord Jesus. Ikaw ang kumausap sa mga kapatid kong ito, Panginoon, na mga tunay na tinanggap ng Diyos ay mga ebidensya ng kaligtasan. Nakikita na nabago, patuloy na nagpapabago sa ating Panginoon. Salamat po pa sa Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa inyong salita, O God. Na-remind na naman po kami, Panginoon. Namumuhay kami bilang Kristiyano ay merong patotoo na kami ay nabago. Lord Jesus, lahat ng mga natutunan po namin sa araw na ito, Lord God, balutin mo ito, Panginoon. Sineselyuhan po namin ito na hindi maagaw ng kaaway. Because, Lord God, ay may apply sa aming buhay. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, as a vessel sa mga unbelievers, Lord Jesus. Blessed vessel ng pagpapala sa ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Back to you, Fasi. Thank you, Lord.